So, ayun, takpan na uli si Mayon. Nasulyapan lang natin sandali kanina. And at least may video tayo dyan. So, ito siya ngayon, guys. So, ito po yung kinalas. And yung panada. Tapos may choron. Ito daw yung partner ng kinalas. Ay, yung partner ng kinalas. And so, ayan, what up guys? Kamusta? Ngayong araw, mamaya actually, no? Alas 10 ang meet up namin ng Antipolo. So, time check, 5:33 na. Subukan nating makatulog dahil kakatapos na nating magayos ng mga gamit natin doon sa ating motor kay Shadow. So, mamaya gagawin natin ay konting ayos na lang. Siguro maligo muna kahit kakaligo lang natin bago tayo matulog. Gising tayo mga 7:30 dahil alas 10 pa naman or 8. Yan, para mga 9, biyahe na tayo. Mga 30 minutes lang naman, for sure 9:30 nandun na tayo. So, mas magandang mas maaga tayo pumunta doon para sa ride natin. So, group ride pala ito papuntang Bicol. So, samahan nyo ako. Discover natin, first time natin sa Bicol. At may ilan lang tayo, syempre may mga gamit na tayo. May mga tulad nga nito. Ito pala. So, nandito yung mga gamit natin na gamitin pang vlog, naka-ready na, naka-setup na. So, pinagkasya ko sa maliit na bag na ito, itong DJI na mic, itong camera natin, at dadalhin natin, first time natin sa subukan yung drone na meron na tayong magagandang capture for sure. Dahil normally, itong past few days ay madalas nag-uulan. So ngayon gawin natin ay subukan natin. First time pa natin gagawin at gagamitin sa Bicol. So tara, samahan niyo ako pumunta mamaya at ma-discover ang ganda ng Bicolandia. And so ayun, what up guys? Magandang gabi. Tayo ngayon ay nandito na sa SM Taytay ulit, and dediretso tayo ngayon sa Shell Antipolo. So yun yung actually second meetup na. So yung ride natin ngayon, Matnog Sorsogon yung balak natin by Sunday. So siguro tomorrow maabot lang natin hanggang Albay, then doon na tayo mag-i-stay. Medyo matagal din yung biyahe, mga 12 hours yata papunta pa lang hanggang Albay, and then another 4 or 5 hours papunta naman ng Matnog Sorsogon. So yun po pala, ang Matnog Sorsogon ang pinakahuling lugar ng Luzon bago tayo sumapit ng Visayas. So guys, nandito na tayo sa ating una or second meetup place, pero tayo kakarating lang dito sa Shell. Ayan, Antipolo, time check. Ano oras na ba? 9:39 or 9:40 na. Ayan, so park lang muna tayo sandali, and then maya maya ay nalarga na tayo. Ayan, ito yung mga kasama natin, nandito na. So ito guys, Shell Select muna tayo. Maganda pala Shell Select dito, may second floor. Shell din ba yung taas? Iba na yata yung chat time. Ayan, so Shell Select sa Antipolo. Hindi ko alam kung nandito na rin. Ayun, nandito na pala sa MJ. Ay, dito pa si Neil. Musta? Hi, hello. Sir. Hello. Medyo ano lang, pagkwentuhan lang saglit doon. Musta? Bawal yan. Magra-ride, nagtatrabaho. Baka muna kayo ngayon. Bawal yan.
Baka doon na raw diretso sila. Second ano, si Ma'am Joy. Right? Lahat yan nakasama na may mga nagagawa ng motor. So, as much as possible, kung iiwan yung mga kasama ninyo, kasi kung dalawa lang naman kayo, pwede kayo mag-overtake. Tapos kung nag-overtake kayo, antayin nyo na lang yung kasama nyo. Kasi hindi mo kayo mahirapan din. Bike mo na talaga. So ito guys, tapos na mag-briefing, start na tayo mag-ayos at diretso na rin tayo doon sa unang meetup natin sa Jollibee. So medyo madilim lang talaga dahil time check natin ay ano oras na ba? 10:42 ng gabi. Pasok kami sa ano. Pasok na lang kayo sa Discord. Sige. So ito guys, magra-ride out na tayo. Time check 10:48. Ang unang puntahan natin ay sa Lukban, Jollibee. Doon tayo breakfast muna. Then after breakfast, diretso na ulit sa next. Naga na daw yata, medyo malayo na agad yung biyahe. So ayan, nandito si Jess, Sir Ronald, si Omar, sa harap natin Sir Manny, at dalawa first time na natin makasama itong naka-click. Ayan, ito naman si Neil, mauuna si Neil. So sige, pasok ako. Pasok muna ako sa Discord. So ayan, pasok lang muna tayo guys sa Discord din para makausap natin yung mga kasama dahil hindi tayo naka-freedcon. And ayan guys, dito na tayo. Saan lugar na ba to? Ayan, may iba rin yata ang group ride dito sa kanan natin. So, dito na tayo ngayon sa straight na daan. Kakatapos lang natin, kakalampas lang natin doon sa bundok na part. Sobrang lubak, banda doon. And ngayon, straight naman tayo at sana maging okay na dito yung kalsada. Although, hindi natin na-expect magiging maganda. Ayan, so mamaya update tayo pag nasa Jollibee na rin tayo. Wala halos makita dito, sobrang dilim. So, yan muna guys. So, ayan guys. Nag-stop lang tayo sandali sa Petron and ride out na ulit tayo. Umihi lang and konting tubig lang sandali. So yeah, what up guys? Ngayon nasa Lukban Diversion Road na tayo currently. Binabaybay natin tong kalsada na to. Maraming barag na daan, sira-sirang daan. Pero may mga part din na katulad nito, smooth pero mag-ingat pa rin dahil may mga potholes tayo. Hindi ko alam kung naririnig tayo ng malinaw, no? Ayan, napakaraming butas guys. And syempre, hindi rin natin makita masyado yung kalsada natin. Umaasa lang tayo sa ating MDL at saka yung mga ilaw ng mga kasamahan natin. Malalakas naman kahit pa paano may street light kaya malinaw. So, malapit na tayo. 12 minutes na lang. Nasa Jollibee na rin tayo maya-maya. And ito guys, malapit na tayo sa Jollibee. Ito yung naalala ko sa Onisan. Na pumunta tayo ng Onisan sa lakas ng bagyo. Hindi naman bagyo, sa lakas ng ulan. That time, dito na tayo napahinto sa Jollibee nito. So, maganda yung parking dito. At maayos yun yung pagkakatanda ko dito. Yan, nandyan na sila Sir MJ, alam ko. Ibang kasamahan natin naiwan pa. So ngayon, 6 lang tayo dito. Yan, Sir MJ nandito na. Yan, kanya-kanya muna tayong pwesto. Saan tayo pwede mag-park. So ito guys, nandito na tayo sa Jollibee. So kain muna tayo ng almusal natin. Sabi ko nga ito yung Onisan natin. Ayan si Parang Jess. Chill ride lang tayo muna ngayon. Sir Omar, nandyan. Ayan, yung iba nakapwesto na. Kanya-kanya muna tayong pwesto. At idlip lang siguro sandali. Ito guys, dito tayo ngayon. Ang dami nating order. Wala pa tayong hapunan simula kanina, simula kagabi. Time check pala ay 2:12 na. So breakfast na to /
hapunan na natin. Then mamaya siguro mga 2 hours pa hanggang sa next stop natin. Doon na tayo magpapahinga. So ngayon ay kain muna tayo. Isda. That's it. Nakasalubo natin kanina, hinahibiran tayo. Ang tataas ng ilaw. Tayo kay Ma'am Dali. Ang taas ng ilaw ni Ma'am. Sorry, babali na babasa. Mataas ba? Silaw ang kasalubong. Paunahan na lang tayo rito sa next stop natin. So, first come, first serve. Gusto nyo muna. Kasi hindi ko alam kung gano'ng karami. So, pag napuno yun, ang next stop na lang natin nung mga hindi aabot sa option B. So, yung layo ng option A sa option B, 30 minutes. Pero ano yun, pag nakarating ka sa option B, papuntang gateway to Bicolandia, 30 minutes na lang siya. Tapos, pag magagaling ka sa unang option A, 1 hour. So, makakatipid ka rin naman ng kalahating oras. So, yun nga lang. Pero hopefully, magkasya tayo sa option A. Pwede man tayo 4 eh. Pwede tayo 4 na, no? Okay lang yan. So ayan guys, maalis na ulit tayo. Diretso na natin ay sa lodge na pag-stay natin or tulugan natin ng 4 hours muna. So estimated time natin pagdating doon ay alas 5 ng umaga. So 5:07, sana makarating tayo mas maaga para mas madali tayo makapagpahinga. Ayan muna at larga na kami. May bantay ba? Meron pa rin. Sobra. Kabila tayo, pre. Meron daw. Meron pa doon. Marami. Aling pa yan available. Okay, okay. Wala na dito. Ilang oras pwede? 4 hours yun ah. Bakit 3 hours lang? Dito guys ay lumipat tayo ng lodge pero pareho lang naman sa kanila rin naman ito. Lumipat lang tayo sa kabilang side kasi naubos na yung space sa open nila, so binigyan tayo ng chance na ma-occupy pa rin natin yung ibang space dito. Actually meron din silang family, ayan, room para sa mas marami kapag ka magkakasama kayo at siguro para sa mga nakasasakyan na to. Pero ang inoccupy lang ng karamihan ay for couple and share na lang para mas mapamura at mabawasan yung ibabayad natin dahil sayang rin naman 3 hours lang kami magi-stay dito. So ito guys, dito tayo ngayon sa room natin. 3 hours lang daw. 3 hours lang daw talaga? Magkano po? Okay po. Matulog lang. Isang kama lang rin pala eh. Isang kama lang. Yan, so dito kami sa lodge ngayon. Time check, 4:58 na ng umaga. Lahat inaantok na muna. Naantok na ako dun sa kalsada dun. Papapikit na ako, lalo umi-straight. So ito guys, yung room na pag-stayan natin for 3 hours, makatulog lang.
konting pahinga lang. Ayan, maayos naman. At ganito rin sa mga kasama natin. So sharing na lang kung ilan yung magkakasya per room para lang makapagpahinga. Kasi mamayang mga 5, 6, 7, mga 8 din. Alis na rin kami dito. Diretso na kami doon sa arko ng Bicolandia. So yung mga kasama natin ay naghahanap pa ng room dito. Pero nakapasok na rin yata sila. Ayan, wala na. Ayan, hanggang ngayon madilim pa rin guys. So ayan guys, ito yung pinag-stayan natin ng 3 hours, 5 AM to 8 AM. So time check 8:18. Diretso na tayo ngayon sa Bicolandia Arc. So doon na natin kikitain yung iba natin mga kasama. So ito guys, nandito na naman tayo sa Petron. Magpa full tank na tayo bago tayo dumiretso doon para wala tayong problema at aberya mamaya pagdating sa gas. At ma-sure natin na kompleto or dire-diretso na yung biyahe natin mamaya. So another full tank, although meron pa naman tayo 4, 5 bars, tatlo pa lang yung nabawas sa fuel gauge natin. So yun muna para lang ma-secure natin. So iba nating mga kasama tapos na magpagas, yung iba ay dumiretso na. So doon na lang tayo magkikita-kita sa Bicolandia. So meron tayong estimated time of arrival natin ay 59 minutes. Mga 9:32 AM ay nandun na rin tayo. So ayan, nauna na yung iba. So ito guys, update guys, marami tayong kasabay na truck at napakarami ring lubak na ating dinadaanan. So parang ano talaga to, no? Testing talaga sa atin pag drive sa Bicol. So guys, hindi lang siya basta-basta sabing lubak, hindi lang yun, kasabay nyo rin tong mga malalaking truck. Kaya na mabibilis din talaga magpatakbo. So konting ingat dahil malapit sa disgrasya ang lugar na to. Kaya kailangan natin magdahan-dahan din minsan, lalo na nagugulat tayo, may bigla-biglang mga lubak na lang na tayo makikita. Ayan, tulad nito. Dahil may ginagawa rin dito, ito yata yung sa train station, hindi ko sure. At ayan nga, napakaraming lubak. So diskarte na lang ninyo mga riders kung paano makakalusot dito. And guys, pagkatapos naman ang lahat ng dinaanan natin na yon, ito naman yung kalsada na kasunod. Medyo okay na siya, pero still hindi pa rin siya nasa best. And kahit pa paano siguro, ayan, daang Maharlika tayo, Lopez at Calawag, Quezon pa lang tayo, malayo-layo pa, pero ayan, maya-maya sa Bicolandia na tayo. Ito yung mga nakakasabay natin, mga malalaking truck talaga at iba't ibang mga uri ng sasakyan. Kaya kapag overtake dito, napakahirap din guys. Sobrang lubak, hindi ka makapag-overtake. Hindi ka pwedeng sa kabila, kuhanin yung kabila kasi may mga sasakyan din. Tapos hindi ka rin makapagmabilis dahil alam mong hindi ka makakapagpatakbo. Yan, hindi mo basta-basta maunahan yung truck sa harap mo kasi wasak din yung mga kalsada. So ito guys, welcome to Calawag, Quezon na tayo. Ito na ba ang last sa Quezon? Ayan. Ayun sila sa Ronald, unahan na tayo. Naiwan na to si Ma'am Dali. Puro parag yung kalsada eh. Ito guys, grabe yung kalsada dito. Wala akong masabi. May ginagawa pero hindi ko alam kung kailan matatapos. Tapos yung lalim niya nakamamatay nga, tulad nga sinabi ng ibang mga dumadaan dito, na kung hindi mo siya mapapansin, panigurado si Semplang, dadapa talaga yung motor mo kapag ka napadaan ka doon. Napakadelikado guys. Kaya buti na lang nagpahinga muna tayo doon sa RNZ Lodge. Ayan, at least 3 oras at inabutan na natin ng maliwanag sa part na to. Kasi kung gabi natin to dadaanan guys, grabe, nakakatakot. Ayan guys. So ito mga kasama natin sa harap, si Ma'am Dali. Nagsama-sama rin tayo dito. Andyan si Ma'am Dali.
pasingit ng mga bus. And so guys, 1 minute or 400 meters nandun na tayo sa welcome arch ng Bicolandia. First time natin mararating to at first time ko lang rin sa lugar na to. And maganda siguro yung lugar. Ang problema, hindi maganda ang kalsada. Kailangan mo mag-invest na maganda sa gulong, na maayos na gulong at shock siguro. Kung gusto mong medyo mabilis ang takbuhan mo, pero kung yung sakto na takbuhan lang, siguro kailangan mong magbagal talaga. At ito na yung gateway to Bicolandia. Ayan, Camarines Norte. Sa wakas nakarating din tayo dito, guys. Ayan. So yan guys, dito tayo sa gateway to Bicolandia, Camarines Norte. And dito makasama natin, I mean nagpipicture pala, sorry. O sobrang lalaki ng mga truck na nakakasabay natin. Yan yung mga kanina inuunahan natin. At ito sila ngayon. Pahinga lang sandali bago tayo pumunta sa next na pupuntahan natin. Yan, picture lang rin tayo. The next stop natin, 3 hours and 9 minutes sa Mangkinalas. Mangkinalas? Ano yun? Yan, so doon na tayo mag-lunch diretso. Dating natin doon, expected natin ay mga launa na 1:03 PM. So wala pa tayong almusal, pero feeling ko busog pa naman ako doon. Or busog pa kami, ewan ko, busog ka na ba sa Jollibee kagabi? Or gutom ka na ulit, busog ka pa? Ayan, so busog pa naman kami sa Jollibee kagabi. Dami namin order, burger, steak. Ayan, ganyan madaling araw, mga alas 2 ba yun? Alas 3, burger, steak. Tapos 4-piece chicken. Kaya ayan. So good luck ulit. Ingat lang ulit sa next ride namin or next destination namin. Dito na tayo sa Quirino Highway. At kita naman natin, napakaganda ng kapaligiran dito. Kung anong ganda ng paligid, ganun naman kapangit ng kalsada, guys. Pero itong part na to, at least makapagpatakbo tayo ng mabilis. Maganda yung kalsada dito. Medyo matagal pa yung next update natin, mga 3 hours pa kasi bago tayo doon sa mismong kainan. And I hope hindi kami agad magutom bago sumapit doon. Pwede naman kanya-kanyang time tayo mag-CR kung ano mang gustong gawin natin. Ayan, hawak natin naman yung oras natin, pero at least kahit pa paano ay tuloy-tuloy tayo hanggang makarating tayo doon sa mga nakalistang itinerary natin para sa ngayong araw. So ngayon, hindi ko alam, wala na tayong kasabay dito. Ito lang, si Omar lang nakikita ko nasa harap natin. Yung iba na iwan, si Roel. At yung iba ay nauna na. ATA natin, still meron pa rin tayong, ito, napakaganda. Ayan, meron pa rin tayong 2 hours and 34 minutes bago makarating dun sa next pin location natin. And ang hirap mag-ride, as in, sa mga nagtatanong kamusta ba ang ride sa Bicol. Maganda ang tanawin, ito yung makikita ninyo madalas, karamihan ganito yung mga itsura, pero yung kalsada ibang klase ang pagkabarag. Kailangan nyo magbaon ng pasensya para dito. Kung pwede lang sigurong naka 4 wheels ka dito na ATV, parang ganun yung experience. And siyempre mahirap sa part natin, naka-motor tayo, konting mali pwede tayong ma-out of balance at pwede tayong matumba at sumemplang. So yun, konting ingat lang pag kayo pupunta sa Bicol, guys. At totoo nga, yung sobrang barag, akala ko hindi gaano or kaya namang iwasan. Hindi mo pala kayang iwasan dahil isang street yung kanyang sira. Ganun siya, karamihan. So yan, siguro maya maya ulit tignan natin kung may magandang view ulit tayong may pakita.
So ito tayo guys, 2 hours 20 minutes. Grabe yung mga truck nakasabay, hindi makapasok basta-basta. And sa right side pala natin, kaya ako tayo napa-open ng camera. Kita sana yung maganda kaninang view doon ng dagat. Hindi ko alam, nakaka-excite, pero bigla-biglang maya-maya may slow down. Kaya naharangan na ulit. Ayan, so medyo malaking part na ulit hindi natin makita. Ayun, matagal-tagal pa tayo, 2 hours 20 minutes. Update tayo later. So ito guys, medyo maganda na yung kalsada sa part na to. At nakakatakbo na tayo kahit paano ng 70, 80 yan pa rin. Medyo alalay pa rin. Hindi katulad nung nasa kasiguran tayo, nagna 90 tayo kasi sure tayo na maganda yung kalsada. Dito pili pa rin ang kalsada. So habang maganda, samantalahin natin yung speed, bilisan natin at least mga 70. Ayan, dahil meron pa rin tayong unahang mga truck katulad nito, kailangan nating overtaken to, hindi to basta-bastang pag sinundan mo yan at naabutan kayo sa one way or I mean sa sa isang way lang sa linya natin, hirap overtaken yan guys. Ayun, dito ang ganda pa rin ng kalsada. Though matagal pa rin tayo sa biyahe, madalawang oras pa, hanap tayo ng gasoline station, ihi lang, then pahinga konti. Let's go. Ganda rin ng kalsada, no? So guys, sa wakas, meron tayong magandang kalsadang nadadaanan ngayon. Napakalinis at napakaayos na pagkaka-asfalto guys. Ayun lang, tapos na kaagad. Yun na yun. So pag may mga ganong stretch, no, mga ganitong stretch, samantalahin natin. Kasi maya maya may makakasalubong na naman tayo na mga malalaking truck. Kailangan na naman natin silang i-overtake. So pag ganito, samantalahin lang natin yung pagkakataon guys. Sir Mark, mapalit ka na, maganda rin sa'yo, mabilis nga eh. So ito guys, dito muna tayo 7-Eleven with Ma'am Dali. So nabutan din natin Sir MJ dito, nagpapahinga sandali. Para tayong nangangabayo dun sa dinaanan natin guys. Hindi ko alam ng ano dun. Pero yun na yung pesa pwede natin takbo talaga, nasa 50 or 60. So merienda tayo sandali. Kape. Gusto naman nila yun dahil gastos na naman ulit. Sabihin nila, masira naman yung asfalto, nakita natin. Budget ulit. Oo, galing. Akala ko sir yung expressway papuntang Batangas. Ganyan din yun parang nangangabayo. Pero mas malala ito Ito talaga. kasi, ito lang yung daanan nila. Plus way. At ayan guys, gear up ulit. Tapos na natin uminom muna ng halo na yung kape tsaka Gatorade dito. So diretso na tayo ng Naga sa Mangkinalas para kumain. So Ragay, Kamsur pala muna tayo. So 1.5 oras pa bago tayo makarating doon sa destination nga natin. Medyo matagal talaga. At napakainit at napakalubak ng kalsada, sabayan pa ng mga malalaking truck. So yun muna guys. Mga ganito yung mga nakikita natin noon sa kasiguran, pero excited akong makita for the first time gamit ang ating mga mata. Ayan, ito yung toyong napanis. Ayan guys. So excited akong makita yung bulkang Mayon kasi kagabi nagalburoto siya. So sana okay lang tayo doon. At hindi naman siya tuluyang pumutok, sumabog or kung ano man. Pero nagalburoto kasi. So safe naman tayo siguro. And by the way, Saturday pala ngayon. Umalis tayo kahapon Friday, and then uwi na natin siguro. Kasi hindi natin isasagad hanggang Matnog ngayong araw. So bukas tayo magmamatnog. Then by Monday ay punta tayo ng yun na yung time na pauwi natin kasi hindi kaya ng tuloy-tuloy dahil papunta 16 hours, pabalik malamang 16 or 17 hours pa rin, kaya medyo alanganin tayo.
Ayan, so update ulit tayo. Meron pa naman tayong 1 hour 11 minutes pa guys. Saan mo nilagay yung mic mo? Nasa dito? Ito. Kasi naman, kaya hindi wala rin masyadong. Ano naman sir? Yung noise reduction inano ko, dinilagyan ko. Ito guys, update tayo. Dito na tayo sa Maharlika. Ayan, highway. Petro, nagpagas lang muna kahit 3 bar pa. So, hindi natin alam kasi kung mamaya, baka mamaya wala na tayong masakyan. Wala na tayong masakyan. Wala na tayong mapagasan. So, hinihintay lang natin yung isa natin kasama. Si Omar naman, hindi ko alam po nasa. Nauna na yata. And still have 1 hour and 13 minutes papunta doon. Medyo matagal-tagal pa rin, 1 hour though. Busog pa naman tayo dahil hotdog tayo, hotdog sandwich doon sa 7-Eleven and nag-Gatorade na ng coffee. Siguro tikim lang nung kakainan doon. And for sure yung iba nandun na or malapit na makarating doon. So, yun muna ang update natin guys. Ito guys, medyo mabilis sa takbuhan namin dito. Ma'am Dali nagta-top speed na kaya pala tinanggal yung box. Ayan. Dahil straight lang talaga yung kalsada, as in medyo nag-aalala lang tayo kasi hindi natin kabisado yung kalsada. At baka mamaya biglang may butas, mahirap na. Ito, napakaganda ng kalsada ngayon dito. Hindi man perfect pero kita mong straight at maayos. Maganda rin sa right side natin. Tumingin. Pero hindi tayo tumitingin. Siyempre nagmamaneho tayo. Ayan, hindi natin, at mabilis yung takbuhan, hindi natin masyado ma-appreciate yung ganda niya. So, ayun, dire-diretso pa rin, kung makikita natin. So, ito ay magle-left daw tayo ng Ninoy and Cory Road after 21 kilometers. So, time check, 36 minutes ay nandun na rin tayo for sure. Majority ang kasamahan natin, kami 5 na lang yata na iwan ay nandun na at yung iba nakalipat na siguro at nakakain na sa Mangkok's Kinalas, ano ba pangalan nun? So, ayan, see you later ulit, update natin. Ayan guys, nakita nyo ba yan? Kalsada na yan. Ako rin, wala, napangit na yung kanan. Maganda kanina eh. Guys, update, 23 minutes na lang, nandun na tayo sa next destination natin. Correct me if I'm wrong, no? If I'm wrong, correct me, no? Ito na ang Mayon. Ayan na siya. Ayan na siya. Nakita na natin, guys. Kahit hindi natin nakita ng buong buo. Pero ayan na siya. Currently kasi ngayon ay very active siya. Kagabi lang naglabas siya ng mga ilang lava, no? At ang sabi is nasa alert level 1 yata currently ngayon ng Mayon. So sana maghunos dili muna siya. Hunos dili ba yun? At nandito tayo. So i-meet and greet sana muna natin siya bago tayo magpatuloy. Yan yung nasa harap natin guys. Yan ang Mayon. Punong-puno ng ulap, hindi natin makita. Ganda sana yan pag wala. So lapitan pa natin ng todo, lalapit pa tayo doon guys. So we still have 22 minutes, 11 kilometers away. Very basic, lapit na tayo. Guys, ayan na siya. Abot kamay na natin ng ating mga pangarap. Mayon Volcano. Here we go. Napakaganda niya. Napakaganda niya guys, as in. Kahit hindi pa natin nakikita yung pinakatuktok niya guys. Ito, another achievement unlock na naman tayo. Makapunta tayo sa Bicol at makita natin ng personal ang Mayon Volcano. So pangarap lang natin nung bata tayo, sa picture lang natin siya nakikita, pero ngayon ito na siya. So sana pakita siya ng clear para mas maganda yung capture natin at yung
capture natin at ayun. Kung hindi man maganda siguro ang capture natin today or hindi siya magpakita ngayon, sana bukas may chance tayo hanggang tomorrow. Actually hanggang Monday meron kung pauwi na tayo eh, kung makuha na natin siya na mas maganda. Oh, ba't may ram toda dito? Ayan siya guys, sobrang dami lang talaga ng ewan ko kung ash or ulap pa yan. Nakatago siya ngayon, shy type siya, so hindi natin siya makikita ng maayos ngayong araw. But still, may mga chance pa rin tayo. May 2 araw pa tayo or hanggang mamaya din para ngayong araw. So ito guys, nandito tayo ngayon sa SM City Naga. Ayan, at first time natin dito guys, SM City Naga. And syempre, nasa Naga tayo, SM City Naga na to. May concentrix din pala dito. Same din pala. Pero yung mall nila, syempre, pang province yung style na maliit lang. Hindi ganun kalakihan. And may tricycle din naman. Oh, ganito pala dito sa Naga. Ayan. So, grabe naman tong pagkadilaw nito. Sa train kasi. Kaya tapos kakaliwa tayo dito guys, and malapit na tayo, 4 minutes bago dun sa Mangkok's Inasal. And Mangkok's Kinalas, Mang Inasal yung sinasabi ko. Mangkok's Inasal. Ayan siya guys. So ito na siya guys. Ito ba yun? Not sure. Tapos papasok papunta tayo ng kanan. Kanan tayo. Ito daw yung ito ba yun? Wala naman eh. Ito Mangkok's Kinalas and Lechon guys. Dumaan na siguro dito yung mga kasama natin. Wala na sila, tayo na lang natira dito. Wait lang. Kain tayo dito, tikman natin. Mangkok's Kinalas. Ibig sabihin, kumain na sila dito, tapos na sila dito, ma'am. Paano kaya yan? So ito po siya, Mangkok's Kinalas and Lechon. 2 pa lang kami dito ni Ma'am Dali. Hindi ko alam kung nasan pa yung iba. Pahinga lang muna sandali. Ayan, so pasok muna tayo. Ayan, so guys, late na tayo dumating. Dito tayo pinakahuling batch kasi nauna na ibang batch. Papunta na sila. Saan sir sila papunta? Daraga na. Tapos yun, malapit na doon yung mga itinerary. So kain muna tayo, mga 2 hours pa ulit yun. Malayo-layo pa rin. So ito po yung Kinalas and empanada. Tapos may turon. Yun daw yung partner ng Kinalas. Yun yung partner ng Kinalas. So yan, kasama natin si Ma'am Dari, OBR, si Renel, si Omar. Ayan, tapos si Sir Kicks nandun sa kabila. Hintayin na lang natin doon para mabilis lang naman yung order, then pahinga sandali. And ayun na. So kainin muna natin habang mainit guys. So guys, time check 1:20. Dito na rin sila Paring Roel at 6 na kami ditong motor, 2, 4, 6 kasi kami na ang pinakahuling nandito. Medyo mainit din kaya naghihinto-hinto kami, hindi katulad nila medyo mabilis sila magpatakbo. Medyo alanganin kasi kapag ka may OBR ka, kaya ganun, medyo makaldag. Kaya pagka ganyan, hindi namin masyadong binibilisan, lalo na kapag may kasama tayo. Yung iba po ay nandun sa loob pa kumakain. Ayan.
So ito guys, ride out na ulit tayo. So next stop natin ay sa Kagsawa na. Ayan, sunod lang tayo sa kanila kung saan diretso. Tapos sobrang init. Ang hirap magbiyahe pero tignan natin kung madaanan pa natin ibang itinerary based dun sa sinend ni Sir MJ. Kung medyo alanganin na sa oras, siguro skip na namin yung iba. Though madaanan din naman daw bukas yung iba. So ayun, ang importante makita natin yung Mayon. So tara na. Tara na. And so ito, what up guys? Tapos na tayong kumain ng kinalas. Ayan, sa Mangkoks. Kinalas. So tayo ngayon nandito na ulit sa kalsada para pumunta ng Kagsawa Ruins. Ayan, doon na tayo didiretso, hindi na muna tayo dadaan siguro sa shrine and sa ibang mga nilagay ni Sir MJ na itinerary dahil medyo alanganin na tayo sa oras. Time check pala natin ngayon ay 2:54. So alas 6 kasi yung Kagsawa Ruins ay sarado na based dito sa Google Maps. So sana makarating tayo at makaabot tayo doon. Mga kasama natin nasa likod. Napakaluwag ng kalsada, napakasarap at mas lalapit pa tayo dyan mamaya kapag tayo ay dumating na doon sa Kagsawa. Ha? Nang tag? Lalapit dito? Drone? Drone daw. Ayan, so ayan, kitang-kita ang ganda ng Mayon asin. So bilisan natin guys kasi kakaanan na rin tayo mamaya lalapitan pa natin yan guys. Pero for now, kanan muna tayo. Feeling ko iikutan natin to. Ayan guys, napakaganda ng kalsada. Hindi lang yung kalsada, yung view. Imagine mo ganitong view ang makikita mo habang ikaw ay nagmumotor sa pang-araw-araw. Napakasarap. Tapos nasa harap mo yung Mayon sa kaliwa, Kapatagan na dito sa ating paligid. Magja-jogging ka araw-araw dito. Napaka-bless ng mga taong nag-stay dito. Napakagandang gawa ng Diyos. Maganda to lalo kapag naka-drone tayo, mas makita natin kapag malapit na tayo doon sa Mayon. Kasi may ilalapit pa to alam ko. Ayan guys, ito muna tayo dito sa TJ's 24/7 Paris Eatery. At medyo nakakantok pag straight yung kalsada guys. Kaya pahinga lang. Yung ibang mga kasama natin nandun sa mga itinerary na kanina pa alas 3 tayo nasa biyahe pa. Kasi humihinto tayo, hindi naman natin kaya na dire-diretso. Sila mga takbuhan nila consistent siguro mga 80, 90, average 90, 100 tayo medyo alanganin tayo kasi ang dami pa ring lubak at saka may kasama tayo, may OBR tayo. And inaalalayan natin iba natin mga kasama. So chill ride lang, lahat naman makakarating ng safe. Isa lang rin naman yung tutulugan, pagpapahingahan, sama-sama kami. And mamaya-maya magkikita rin naman kami. So konting tubig lang muna. Yan, at saka lucky day, pangalawang lucky day na pampalpitate. Nakakantok talaga, as in, maganda yung tanawin and yun, kapag straight na nga. So meron pa tayong isang oras bago tayo makarating doon sa pinaka destination natin. And so konting update lang natin guys. Yan, so inaantay natin sila sa Renel na wala na. Si Ma'am Dali na lang yung kasama natin dito. So ayan sila. Mamaya ulit update tayo. So guys, time check 4:19 na ng hapon. At napakaganda pa rin naman ang araw ng panahon. Yan. Tapos meron pa tayong 55 minutes na kailangang ibiyahe bago tayo makarating doon sa Kagsawa na next destination natin guys. Yan, so ang ganda.
sarap magbiyahe rin pag part na to. Hindi na ganong malubak, hindi na masyado. Unlike sa kanina doon sa Ragay na part at bandang Quezon, grabe yung lubak. Ngayon, medyo okay na, nakakatakbo na tayo ng mabilis. So, excited na ako makitang mas malapit ang bulkang Mayon. And, syempre, papalipad nga tayo ng drone katulad ng sinabi natin kanina. So, first time natin magagamit na maayos. Sana ay makaabot pa tayo ng may liwanag. So ayan guys, welcome to Albay. Sa Albay na ba tayo? Tama? And still have 46 minutes left bago tayo makarating doon sa pinpoint natin ngayon. And mahabang kalye rin, nakakauma yung diretso rin naman niya. Pero mas okay na to kaysa yung lubak-lubak na para tayo nangangabayo nga kanina. Ang takbuhan natin dito 70 to 80, 65 to 80 pala, ganyan. At di ko alam kung nasa na iba natin kasama. Kanina dumaan na sila Omar at saka sila Sir Kicks dito. So Sir Renel, di ko na alam kung nasaan na. Siguro makakarating naman yan at may mapa rin naman siya. So antayin natin makarating pa tayo doon. Tatanong na dito mas malapit ng bahagya yung Mayon Volcano. So ayan guys, kikita nyo ba yan kung ano yung view na yan? Hindi, di ba? Tatakpan ng ulap eh. Ito pala yung naasam-asam natin dito at konti na lang, malapit na tayo guys. Meron na tayo 40 minutes. Yan na yata yung pinakamalapit natin pwedeng mapuntahan. So ito na, kasama natin, abutan din natin sila Sir Kicks at saka si Omar. Ayan na sila. And baka mamaya magpalit tayo ng intercom. Ayan guys, sa gulat nakita natin siya. Nabawasan na yung ulap niya. Ayan, woo! Wait lang. Ayan siya guys. Bawasan ng ulap. Ang ganda, napakaganda. So ito guys, habang nasa kalsada tayo, biglang nawala yung ulap niya. Ayan o, napakaganda. Perfect yung cone doon sa taas nga. Grabe. Perfect as in. Napakaganda. Let's go. Pahinga din ako. Yung one bar na lang, nag-chill na ako. And guys, so ayun, natakban na uli si Mayon. Nasulyapan lang natin sandali kanina. And at least may video tayo dyan. So ito siya ngayon guys. Sama natin Sir Kicks, Sir Renel, ayan si Ma'am Dali, si Omar. 17 minutes na lang nandun na kami, pero kanina kasi nagpakita si Mayon. Ito nagpapakita na siya ulit. Napakaganda. Ayan, so ibang klase. And kita natin first time natin makita. Ang ganda niya, as in. Ang sarap niya magpalipad ng drone kapag mamaya. Siguro pagdating na sa Kagsawa, papalipad tayo dyan guys. Ayan. So, ayan, ayos. So, ayan guys, nadaanan na natin yung welcome to Kagsawa doon. No idea anong meron dito. View deck ba to or hindi ko alam eh. Maganda raw yung Mayon dito sa part na to. Ayan, parking area, ATV rides. Ayan, may ATV rides dito guys. And hindi ko alam kung anong meron dito. Basta sinusundan na lang natin guys ngayon yung Google Maps. Wala naman makita. Nasaan yung Mayon? Yung pa yun sa kaliwa. Yan. So dito ay naubusan ng tubig. Ilan? And ayan, diretso tayo doon. Tapos
Pay parking tayo dito. Maipasok, di ba? Sige, try nga natin ipasok, ma'am. So ito, dito na tayo guys sa Kagsawa. And nung huling vlog ni ma'am ni Sir MJ, pwedeng ipasok to eh. Tanong natin. Apo. Saan kami, sir? Apo. Thank you. Ayan, so pwede tayo mag-picture pala dito ng ating motor. So ito yung famous na church dito. So mamaya basahin natin kung anong meron doon. Ayan, sa wakas hindi na sa picture natin nakikita kundi nandito na tayo. Mamaya update tayo ng mga nangyayari dito. Hindi ko alam kung nasa iba natin mga kasama eh. Hanggang alas 6 lang yata bukas tong Kagsawa base kay Google Maps. Ayan. So guys, dito tayo ngayon sa Kagsawa. Ito yung sinasabing dating simbahan. Yung simbahan na to yung lumubog daw after na pumutok yung bulkang Mayon. So may history naman, babasahin natin doon mamaya. So kasama natin ngayon nandito si Ma'am Dali, ayan, si OBR. So kami pa lang, nintay na namin si Sir Renel. Yung iba namin mga kasama dito ay tapos na rin yata or ito yung last namin. Kasi sila kung saan pa muna pumunta. Then kami dito na kami dumiretso kasi wala na ring time, hanggang alas 6 lang to. At ngayon ito yung nakikita natin. So yan, hindi na lang siya sa picture. Ngayon nakikita na natin siya ng personal. So nakakatawa lang. Experience na rin natin to na umabot tayo dito sa Bulkang Mayon. Kitang-kita na natin guys. Hindi ko alam, hindi yata pwedeng magpalipad ng drone dito sa part na to. Or kailangan pang kumuha muna ng permit bago magpalipad ng drone. So mamaya park tayo doon, tapos konting pahinga. Then diretso na tayo doon sa ating na-book na room. Ayan, so picture muna kami. Kami ngayon with OBR. Hello! Ayan, dito tayo sa, ano nga to? Kagsawa Ruins. Kagsawa Ruins. So, nandito yung iba natin mga kasama. Diyan na sila Sir MJ. After namin, anong oras dumating, kami yung nauna dito kasi hindi na kami pumunta sa ibang itinerary dapat na mas magandang mapuntahan sana. Pero wala nang time. So, ayan, dami namin doon. Ayan, si Sir MJ. Lapitan lang natin ano ba ang history nitong Kagsawa Shrine to, Ruins. At ayan, ito yung church. And also ito, maganda yung kuha ngayon kay Mayon. Kagsawa Ruins. So ito nakasulat. Ayan, the spiritual administration of Kagsawa from 1587 to 1595 was under the parish of Kamalig. An early church was burned July 1636 by the Dutch who ransacked the towns bordering the Gaspe Bay. This church built after 1724 by Fray Francisco Blanco buried part of the road the first terrace. Ito yun, mga guho ng Kagsawa. So ito siya guys. Yan, natin sa picture lang natin nakikita din. Ito na siya ngayon. Ayan. Ano ma'am? So ayan, ito yung makikita natin. And yan, so worth it naman ang pagpunta dito. At nakita natin, pangarap na natin makita na ang Bulkang Mayon. Sino? Sa accommodation. Ito may message ko. Guys, nakain na kami dito. Yan na lang. Kami dito dito. Kaya mo yun, mula umaga. Tapos uwi ng hapon. One shot. Bukas na madaling araw. Bakit nauna na ako malit din eh. Kaya tayo lang. Guys, dito tayo sa Cocoy's Martin. Cocoy's Resto. Ayan sila Sir MJ dito. The Jess. Sir Ronald.
Ayan, so dito na tayo mag-dinner and mamaya diretso na tayo doon sa nirent natin. Kaya alanganin ng walis ng tanghali kasi sa... Ayan, so ito guys, yung view natin bago tayo tumikim ng ano to? Coco's ice cream, spicy. So try natin, spicy chocolate, tsaka Avocado. Naubos ko na, hindi ko na itong napicturean. spicy avocado. Kay Ma'am Dali, ubos na daw. So tingnan natin, maanghang daw. Mahilig naman tayo sa maanghang. Check natin kung maanghang talaga. Maanghang talaga? Hindi, mild lang yan sa'yo. Mild lang. Hindi naman yan extreme. Sabi mo hindi extreme. Ano, reaction challenge. Reaction video. Kung ano may reaction Sila mo. Ma'am Joy po. So ito ay tikman natin yung avocado. Ang Angang. ang anghang niya Ay, ay wala pa late. pala. Ang anghang niya ay late. Hindi mo muna mararamdaman. Pero yung throat mo, Ang sarap niya, lasa avocado. mag-burn na siya. Oo nga, may anghang nga. lang pala ako ng picture doon. Kasi, Bottled water. Harap. Hindi siya sir mineral. Okay lang. Ito naman ay tikman mo naman to. Anong level nito? Ganun pa rin. Sabi mo eh. Pareho lang. Dapat akin yung isa kasi hindi ko maubos. Tikman mo, ganda masarap na to. niya, oh. Siguro mas maganda to kung talagang yung tanghali, yung maliwanag talaga. Hindi siya maanghang. Kaya nga eh. Ang dami ng kuha mo eh. Wala, hindi siya maanghang. Ah, level yan. Mid lang. Pareho. Anong pareho? Mid nga lang? Kasi ang ano na is mid and extreme. Ah, okay. Wala na yung 1, 2, 3. So ito guys, sinistayan natin. So yung red doors tayo, 4 AM. Alis na rin naman tayo. Ayan, balik lang muna tayo ng gamit. And mamaya, check natin kung pwede tayong lumabas. Ah sir, may kayo chinelas. Chinelas. Yeah. So medyo, nakatakot yung ano, parkingan nandoon. Lugis na naligo na. Pinawisan na naman. Aray ko. Kami, di pa naliligo. Kami naliligo. Game na. Best of 1 lang. Kakatakot na maglaro dito. May salamin pre. So wala tayong mabayaran. Exit na tayo. Dito sa Red Doors. Ewan ko kung kita. And then proceed na tayo sa unang stop natin ngayon, 7-Eleven. Time check 4:20, late na tayong 20 minutes. Tapos mabiyahe pa mga 15 to medyo malayo-layo pa mga 30 minutes. So baka before 5 nandun na tayo. Late na tayo. Sana nandun pa siya maabutan natin. Unahan ko muna, sir. Sige po. Mas matarik sa amin. Yan guys, pagas muna tayo habang bumibi sa OBR ng kape. Bawas na yata tayo ng 3 bar eh. Ayan, so wait lang, dito na rin sila makasama natin. Ayan guys, pagas muna tayo. Kahit full tank na natin, bawas na para dire-diretso tayo mamaya sa biyahe natin. Full tank po kaya Ano po, sir? sa 95. 95. Apa. Full tank din. Apa. So let's go na guys. Ayun, wala tayong makina. Sobrang hamog ng salamin.
And 44 minutes lang, doon na rin tayo. Yung iba nagpapahangin pa. So ito guys, diretso tayo Pipita Park. At sumasabayan lang tayo sa pacing nila, 70-80. So mabilis yung takbuhan pero maganda kasi yung kalsada. Ayan, sakto lang para sa atin. And gusto natin makasabay na sa lahat ng itinerary para hindi tayo maiwan. Kasi kahapon medyo napag-iwanan tayo. Nasa bandang dulo kasi at bandang likod tayo. So ngayon sunod-sunod lang tayo sa kanila. Ayan, nauna sila Sir MJ doon, tatlo. Then nasa unahan natin si Sermon. You carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. So yan guys, 1 minute makakarating na tayo doon sa ating destination. And kanan daw muna. Ang ganda. What a nice. Ang ganda, ang sarap. Yes, napakaganda guys. And so guys, dito tayo sa Pipita Park. Sama natin sa Sir MJ. Ayun lang, medyo madumi pala dito. Hindi natin ipakita yung part na to. Pero ayan, Ma'am Dali, Sir MJ. Ito, napakaganda. Ayan. Grabe. Kung malungkot ka, dito ka oh. Nakaraan, mag-isa ako rito. Yung sa video, yun lang, medyo madumi pala yung mga nag-ano dito. Ang ganda-ganda ng paligid eh. Mga ano yan, mga hindi yan taga dito, panigurado. So ayan guys, dito tayo ngayon sa Pipita Park. Katatapos lang pala natin mag-picture, mag-drone sa Pipita Park. And ngayon, punta tayo sa museo. So sundan natin si MJ. 12 minutes lang naman, malapit lang naman yung next stop natin. Ito yung Sorsogon National Government. So ayan guys, nandito tayo sa Museo Sorsogon ngayon.
And ito yung Sorsogon National Government Center nila. So dito muna tayo sandali. Then after 5 minutes ay didiretso na rin tayo guys doon sa sports arena nila. So 5 minutes lang naman yung sports arena nila. So andyan Sir MJ. So ito si OBR. And nandito yung iba natin mga kasama. Ayan, kakarating lang rin ng iba. So hiwa-hiwalay kami dahil yung iba nagpipicture pa at hindi kayang i-accommodate yung ganito karami. Yan, Sir Kicks kakarating lang rin. And so guys, ayan dito tayo sa Sorsogon Sports Arena, napakaganda. And ayun, may parkingan doon ng motorcycle pero yung iba ay dito nagpipicture. Kuha ng picture. So, try ko kung makapagpalipad tayo. Pwede siguro magpalipad ng drone. And so guys, ito yung Sorsogon Sports Arena. At maganda yung loob niya pero hindi pa rin tapos. Kahit dito sa paligid is parang ginagawa pa rin siya guys. And ayan, pwede magpicture siguro dito sa harap. Bawal lang magpark na matagal. Ng picture lang. At least may picture dito. And ito yung iba dito. Marami ring mga riders na pumupunta. Next natin ay Barcelona. Matnog na, Sorsogon. So 31 minutes para makarating tayo doon. So update guys, ito tayo 1 minute nasa Barcelona, Sorsogon na tayo. Ayan, Barcelona sa Matnog, Sorsogon. So yung view deck ng dagat ay nasa kaliwa. Medyo naipit lang tayo nitong close van doon sa harap. So ito, pakaliwa na rin tayo. So ito guys, yung pinagmamalaki na Barcelona, Sorsogon. Ang ganda. Ayan siya. Ayan, so ito guys, yung Barcelona, Sorsogon. Dito tayo, kasama natin yung mga tropa dito. Ayan, Sir MJ, OBR, si Neil. And ito, napakaganda. Barcelona, Sorsogon guys. So minsan lang tayo nandito, sulitin natin. Yan. So, pasok tayo dito sandali guys. Silipin natin kung anong meron dito. Pagkain, kainan. Ayan, check natin. Kainan, no? Abangan mo sila, sir. Ayan, so kain muna tayo sandali. Siguro, almusal.
Ayan, dahil marami pa sa ating mga kasama natin ay wala pang kain tulad ko na kape na, at least may kape. Then the rest wala pa eh. So ayan guys, kain muna tayo ng ano ba to, almusal lunch na natin. Dito na tayo. Ayan yung view natin guys, napakaganda. Ayan, ang sarap mag-camping dito. Makasama natin, nag-order na sila. And ayan, kitang-kita dito yung dagat. Green na green dito. So ito yung style ng kainan dito. So ayan guys. So meron tayo dito ng tourist arrival logbook para at least meron tayong registration. Wala man bayad yata. Then kakain lang tayo dito. So check natin kung ano yung mga pwedeng kainin mamaya. Ayan guys, palipad muna tayo sandali ng drone. Check natin kung ano yung view dito para may shots din tayo dito. Habang inaantay mo yung ano mo, kumain mo ng pansin. Check. Ito guys, napakaganda ng kalsada dito. Papuntang Matnog, Sorsogon. So dito kami bandang sa beach dumaan. Ayan, papunta tayo sa Balading Beach Resort ba yun? Hindi ko alam kung anong gagawin natin doon. Magre-resort ba tayo? O uuwi na? O magsiswimming? Hindi ko rin alam eh. Kasi 10:30, baka nandun na tayo na ngayon. 18 minutes na lang. Ganito yung kalsada ninyong dadaanan guys kapag kayo ay magpupunta ng Matnog, Sorsogon. Ayan. Kung dito kayo dadaan sa dinadaanan namin guys, kasi ito ay bandang Dalampasigan, anong tawag natin dito? Ayan, seaside yung pinili nating daan, though hindi lahat naman ay katabing dagat talaga. Pero parang halo-halo na dito, nagsama-sama na. Meron ng twisties, may lubak, may paahon, may palusong. Ayan, pero hindi naman siya yung totaling paahon or lusong. And so guys, not sure kung dito talaga yung pinili Sir MJ na location. Ito yung Del Hamor, ano ba to? Pero nandito na yung mga resort kasi. Ayun, nandito yung nakapin eh. Na-clinic lang natin doon sa ating Telegram. At hindi ko alam kung saan. Balading. Ito ba yun? Balading.
Hindi, yung kasama natin. Chat muna natin. May dumaan na po ditong maraming isang grupo rin po ng nakamotor. Wala pa po. Ano, dalawa pa lang papunta dun sa Matnog. Ah, nagdiretso po. Nagmatnog na sila. Oo, nagdiretso na daw sila. Okay po. Salamat, ate. Nagmatnog na sila diretso. Nagmatnog na sila diretso. Pakaganda ng lugar dito. Sarap maligo sana kung may chance tayo makaligo. Kung kahit isang oras lang. Ayan. So, dito na tayo sa Matnog Arch. Tama ba? Matnog Ferry Port. Doon natin didiretsuhin. Medyo malayo pa pero huminto lang dito siguro dahil maganda yung view. Ayun, napakaganda niyan, guys. Yan, so guys, nandito na tayo sa Matnog, Sorsogon. Ito na ang dulong lugar ng Luzon. Yan, first time natin dito makapunta. Hindi ko na-expect makakapunta tayo dito dahil sobrang layo nito, guys. At hindi natin akalain na magmumotor lang rin tayo papunta dito. Ayan, nandyan yung mga iba't ibang mga barko at mga vessel. So, ayan. So, nandun yung pinaka Matnog doon, guys. Ayan. Pwede. Andun na iba namin kasama. Sila sa Ronald nandun na dumiretso. Gumagawa kami ng sarili na namin linya. Paunahan sa parking. Eto, guys. We're now leaving the island of Luzon, Matnog Arch. And so guys, ito na, you are now leaving the island of Luzon, so municipality of Matnog, 646 km mula sa kilometer 0. Ayan, narating na natin ang pinakahuling bahagi ng ating lugar. So ito yung island of, or ito yung Matnog Port. So huling o pinakadulong part ng Luzon. So pag sumakay tayo dito, diretso na tayo ng Visayas kung tayo magrororo, magbabarko. So ito na po yung pupuntahan natin. Ibang Philippine Looper, ayan, maraming pupunta dito. So tayo ay hanggang dito lang, guys, muna. Sa mga susunod na mga episode natin, possible pwede nating dayuhin, puntahan itong lugar na to. So achievement unlock tayo, first time natin dito, and at least na videohan natin, nakapag-vlog tayo, and meron tayong memory pagdating dito. Sama ko, ayan, sila si Ronald, ayan, ang kanyang OBR or ang kanyang partner po, misis niya, si OBR ko, si Omar, na Sir MJ. Luzon Volcan Natural Park, guys. Dito tayo. And magpa-park tayo sandali, then may tourist registration dito. Check natin yung iba natin kasama. Marami-rami tayo. Yung bagay ko eh. Pinapauna mo ako eh. Yung ano yung paakyat pa lang, pre. So ayan, guys, dito tayo ngayon sa Bulusan. Ito, Bulusan Lake daw, doon sa baba. So, check natin. Tayo pa lang yun nandun at hinihintay pa natin. So, ito yung unang grupong dumating dito. So, mabaylan tayo. Kaya naman kapag maluwag. Pero pag may overtake na, medyo hirap tayo. Si ADV natin mahina sa... Hindi naman mahina dahil marami tayong dala. Pagdating sa arangkada, nawawala na. Nabibitin tayo. So, yun, maya check natin. Maganda din daw dito kasi... yung subscriber niya, Sir MJ, suggest din dito. Since malapit na rin naman tayo at saka pauwi na after nito. Yan, daanan na muna natin. And so ito, guys, papunta tayo na ito ngayon sa Bulusan. Hindi ko alam kung anong meron dito, pero pasok na raw muna kami. Dito lang namin hintayin yung iba namin mga kasamahan. Maraming sasakyan dito kasi Sunday ngayon. Siguro maraming pumunta at sinadya dito, guys. At saan ba yun? Bulusan Lake.
Fees and charges. So dito guys, meron tayo mga entrance fee. Ayan, free entrance and entrance fee. Ayan, check natin kung ano yung tsura muna dito. Antayin natin iba natin kasama. Ano to? Asan ang lake? Ay, akala ko ano yan? Akala ko zipline. Pwede naman, makurete ka lang. Akala ko zipline. Ito pala siya. Then, ano lang daw muna, Bicolandia lang. 150 lang eh. So ayan guys, medyo ano pala tayo, hindi na tayo dumiretso doon kasi nga bumaba lang tayo sandali, sinilip natin. Then ihatid pala sila din doon papunta sa baba. So may bayad din yun, another payment. And hindi naman tayo mag-stay matagal doon. So karamihan dito ay family. Tayo isang grupo tayo mga nakamotor. Ang gawin na lang natin ay hanap tayo ng kapihan para makapagpahinga doon. At least kahit papano. Guys, dito tayo sa ano na lang nagstay. Sa Bulusan Restaurant dito. Walang pangalan eh. Sagurong Restaurant. Crossing ng Bulusan Lake. Yan. And dito na rin tayo mag-end siguro ng rides natin. And mamaya magkakanya-kanya na lahat tayo magkakasama. Yan. Sa iba umu-order. Order lang muna tayo. At sa tingin ko, hanggang doon na lang muna natin tatapusin yung ating vlog. Hanggang sa muli. Kita-kits guys. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your one.